Pag narinig mo ang salitang ito, sa mga backdoor exit sa bansa. Laban sa mga dumadaan sa backdoor ng bansa. Ang iba na may gumamit ng tinatawag na backdoor exit. ano ang pumapasok sa isip mo? Posibleng sa backdoor din ng Pilipinas dumaan si dating presidential spokesman Harry Roque gaya ng dinaanan ni dating Banban Mayor Alice Go. Kapag sinabing backdoor, ang naiisip natin, dito lumulusot yung mga taong tumatakas sa batas. At kadalasan, ang akala ng lahat, ang backdoor ay matatagpuan sa Mindanao. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi doon ang pinakamabilis na labasan palabas ng Pilipinas? Bakit kamo? Kasi ang pinakamabilis na exit route ng bansa ay matatagpuan sa Luzon. At hindi ito haka-haka ha, geography mismo ang nagsasabi. Pero bakit muna mahirap bantayan ang Pilipinas? Unang-una, tandaan natin na ang Pilipinas ay isang archipelago. Binubuo ng 7,600 plus na isla, napapalibutan ng libu-libong kilometro ng dagat. Ngayon, ito ang reality check. Sa buong bansa, tinatayang 50 to 60 lang ang mga barko na tunay na patrol capable. Yung mga kayang magbantay, humabol at mag-intercept. Ibig sabihin, sa isang napakalawak na karagatan, daan-daang isla ang kailangang bantayan ng iilang barko. Kaya kahit anong tapang ng Coast Guard or Navy, hindi pwedeng may bantay sa bawat isla, bawat oras. At dito na pumapasok ang konsepto ng tinatawag ng marami na backdoor exit. Pero saan nga ba matatagpuan itong backdoor exit na ito? Well, marami ang naniniwala na hindi sa Mindanao, kundi sa Luzon. Kabaligtaran ng iniisip ng marami, ang isa sa pinaka-sensitive na lugar pagdating sa border security ay nasa Luzon. Ito ay bahagi ng Palawan. Particular na ang isang maliit na isla na bahagi ng Balabac, Palawan. Dito matatagpuan ang Mangsi Islands. Maliit lang ito sa mapa, pero pagdating sa lokasyon, very critical. Pero bakit ba? Gaano ba kalapit yan sa ibang bansa? Well, kapag mabilis ang bangka, 15 to 30 minutes lang, pwede ka nang makarating sa Malaysia. I repeat, 15 to 30 minutes. At sa totoo lang, may mga araw na mas matagal pa ang biyahe mula bahay papuntang trabaho kaysa sa Mangsi Islands to Malaysia. At alam mo ba, na sa Mangsi Islands, kitang-kita mo na ang Malaysia. Hindi to exaggeration. Literal na tanaw mo ang ibang bansa. Sa sobrang lapit ng Mangsi Islands sa ibang bansa, Malaysian TV signals na ang nasasagap sa lugar na ito. Malaysian goods na din ang karaniwang ibinebenta. At sa ilang pagkakataon, ang gamit nilang pera, Malaysian currency na din. Ibig sabihin, sa araw-araw na buhay, mas malapit ang Malaysia kesa sa susunod na lupa ng Pilipinas. Hindi dahil gusto, kundi dahil ganun talaga ang geography ng island na yon. Pero linawin natin ito. Hindi ito legal na exit ha, hindi ito immigration route, at lalong hindi ito gabay kung paano tumakas. Ang pinag-uusapan natin dito ay geography at national security, hindi kriminalidad. Parang awareness para alam mo na rin. Dahil kung may aral man dito, ito yon. Ang bansa natin ay natural na bukas sa dagat. At kapag ganito yung setup, kahit anong galing ng batas natin, geography pa rin ang unang pinakamalakas na kalaban. Kung gusto mo pa na magito pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.